Kamusta mga minamahal naming tagapakinig? Muli na naman tayong pinagtagpo ng tadhana dito sa ating munting tahanan ng mga kwentong puso. Handa na ba kayong tumawa, umiyak, at muling maniwala sa pag-ibig? Sabi nila, walang lihim na hindi nabubunyag. Pero paano kung ang lihim na yon ay tinago ng taong pinagkakatiwalaan mo ng iyong buhay? Paano kung ang proteksyon na ibinigay nila sa'yo ay siya palang nagnakaw ng iyong kaligayahan? Sa kwento natin ngayong araw, sasaksihan natin kung paano wawasakin ng isang katotohanan ang katahimikan ng isang marangyang pamilya at kung paano ang isang ama ay gagawin ng lahat para bawin ang panahong ninakaw sa kanya. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang unang kabanata ng Ang Lihim sa Likod ng Librerya. Bumabagyo noong gabing iyon. Ang malalakas na patak ng ulan ay parang mga balang tumatama sa malalaking bintana ng Hacienda Calinaw. Pero mas malamig at mas nakakatakot ang katahimikan sa loob ng mansyon kaysa sa kulog at kidlat sa labas. Kadarating lang ni Kidlat Montesillo galing New York. Sa edad na 32, nasa kanya na ang lahat. Yaman, kapangyarihan, at respeto ng mga kasosyo sa negosyo. Tindig pa lang niya. Alam mong siya ang hari ng kanyang imperyo. Pero sa kabila ng kanyang tagumpay, may puwang sa kanyang dibdib na hindi mapunan ng kahit anong dami ng pera. Isang puwang na pilit niyang tinatakpan ng trabaho at alak. Pagpasok niya sa malawak na sala, sinalubong siya ng amoy ng mamahaling kandila at lumang kahoy. At doon, nakaupo sa kanyang paboritong silya, naghihintay ang kanyang ina, si Doña Gunita. Hindi na siya ang matikas na Iron Lady na kilala ni Kidlat noon. Namumutla ito. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang tasa ng tsa. Inay, bati ni Kidlat sabay halik sa pisngi ng ina. Malamig ang balat nito. Pinauwi niyo ako ng madalian. May sakit po ba kayo? Tumingin si Doña Gunita sa anak. Ang mga mata niya ay puno ng takot na ngayon lang nakita ni Kidlat. Sa library tayo mag-usap, hiho. Mahinang sagot ng matanda. May kailangan kang malaman. Isang bagay na matagal ko nang dapat inamin. Kinabahan si Kidlat, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang bigat ng boses ng ina. Sumunod siya patungo sa library, ang silid, kung saan ginagawa ang lahat ng mahahalagang desisyon ng pamilya Montesillo. Sa loob ng library, ang tunog ng ulan ay tila mas lalong lumakas. Umupo si Doña Gunita. Ilang beses siyang huminga ng malalim bago nagsalita. Naalala mo ba si Dalisay? Ang pangalang yun ay parang kuryenteng dumaloy sa buong katawan ni Kidlat. Dalisay, ang babaeng minahal niya ng lubos 5 taon na. Ang nakararaan, ang babaeng bigla na lang naglaho at iniwan siya ng walang paalam. Napatawa ng mapait si Kidlat. Kumuha siya ng alak sa estante at nagsalin sa baso. Bakit natin pinag-uusapan ang nakaraan, inay? Siya ang nangiwan. Siya ang sumuko dahil hindi niya kaya ang mundo natin. Tapos na yon. Hindi siya sumuko, Kidlat. Nanginginig na sagot ni Gunita. Tuluyan ng tumulo ang luha sa mga mata ng matanda. Pinaalis ko siya. Natigilan si Kidlat. Ang baso ng alak ay halos mabasag sa higpit ng hawak niya. Anong sinabi niyo? Binayaran ko siya. Tinakot. Sinabi kong sisirain ko ang pamilya niya kapag hindi kanya nilayuan. Pag-amin ni Gunita habang nakayuko. Akala ko, proteksyon lang yon para sa kinabukasan mo. Ramdam ni Kidlat ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Galit, pagkadismaya, pero pinilit niyang kumalma. Nanay niya ito, matanda na ito, at nangyari na ang lahat. Inay, masakit ang ginawa niyo, mariing sabi ni Kidlat. Pilit pinapatigas ang boses para hindi mabasag. Pero 5 taon na yon, naka-move on na ako. Kung yan lang ang sasabihin niyo, aakyat na ako para magpahinga. Tumalikod na si Kidlat. Handa na siyang umalis.
Handa na siyang kalimutan ulit si Dalisay. Pero ang sunod na sinabi ni Doña Gunita ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo niya. May anak kayo, Kidlat. Huminto ang oras. Nawala ang tunog ng ulan. Ang tanging naririnig lang ni Kidlat ay ang dagundong ng sarili niyang puso. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang mukha niya ay wala ng bahid ng paggalang. Ano? Humagulgol na si Doña Gunita. Buntis siya noong pinalayas ko siya. Alam ko yon. Sinundan ko sila. Babae, Kidlat. Isang batang babae. Ang pangalan niya ay Hiraya. Buhay siya? Ang tanong ni Kidlat ay halos pabulong, pero punong-puno ng sakit. Tumango ang matanda. Buhay na buhay. 5 taon na akong nagpapadala ng tulong sa kanila ng palihim. Nakikita ko siya sa malayo. Kamukhang kamukha mo siya, anak. Isang malakas na crash ang umaling-aungaw sa buong kwarto. Inihagis ni Kidlat ang hawak niyang baso sa pader. Nagkalat ang bubog sa sahig, kasabay ng pagkawasak ng respeto niya sa sariling ina. 5 taon? Sigaw ni Kidlat. Ang boses niya ay parang kulog na yumanig sa buong mansyon. 5 taon niyo akong ninakawan ng karapatang maging ama? Alam ninyo ba kung gaano ako nangulila? Alam ninyo ba kung paano ako namuhay na parang wala nang kulay ang mundo ko? Ginawa ko lang yon para sa ano? Para sa apelyido natin? Putol ni Kidlat. Lumapit siya sa ina. Ang mga mata niya ay puno ng galit at luha. Wala akong pakialam sa yaman na to kung ang kapalit ay ang sarili kong pamilya. Napatayo si Gunita. Akmang hahawakan ang braso ng anak. Ngunit umiwas si Kidlat. Tila ayaw na niyang maramdaman ang haplos nito. Huwag niyo akong hawakan, madiing utos ni Kidlat. Huwag niyo akong hihintayin. Dahil hindi na ako babalik sa bahay na hanggat hindi ko kasama ang mag-ina ko. Walang lingon-likod na lumabas si Kidlat ng library. Dinig na dinig sa buong bahay ang yabag ng kanyang mga paa habang tumatakbo siya palabas. Binuksan niya ang pinto ng kanyang sasakyan sa gitna ng malakas na ulan. Basang-basa siya, pero hindi niya alintana ang lamig. Ang nasa isip lang niya ay ang pangalang ngayon lang niya nalaman, pero agad na umukit sa puso niya. Hiraya. Pinaandar niya ang makina. Ang tunog nito ay umungol na parang isang halimaw na nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. Kahit saang lupalop man sila naroon, hahanapin niya si Dalisay. At kukunin niya ang anak niya. Walang makakapigil sa kanya. Kahit pa ang babaeng minahal niya noon. Ang Kidlat na nagbalik ay hindi na ang lalaking nagpapontrol. Siya ay isang amang naghahanap ng katarungan. At sisiguraduhin niyang may magbabayad sa bawat araw na nawala sa kanya. Ang umaga sa Baryo Hinga ay laging nagsisimula sa amoy ng dagat at sa huni ng mga ibon. Tahimik, payapa, malayo sa ingay ng Maynila na minsan nang sumira sa buhay ko. Inayos ko ang suot na apron habang pinapanood si Hiraya na naglalaro sa tapat ng aming munting kubo. Gumuguhit siya sa buhangin gamit ang isang maliit na patpat. Ang bawat ngiti niya, ang bawat tawa, ay paalala sa akin na tama ang naging desisyon kong lumayo. 5 taon na ang nakalilipas. Nanay, tingnan mo, isang malaking kastilyo para sa atin. Sigaw ni Hiraya habang itinuturo ang kanyang guhit. Lumapit ako sa kanya at hinaplos ang kanyang malambot na buhok. Ang ganda naman, anak. Siguradong napakasaya natin sa loob ng kastilyong yan. Siyempre po, tayo lang 2, di ba? Tanong niya habang nakatingala sa akin. Ang mga mata ay kasing kislap ng bituin. Tumango ako, pero may kurot sa puso ko. Hanggang kailan ko ba siya mapoprotektahan sa katotohanang may isang bahagi ng kanyang pagkatao na pilit kong itinago? Biglang naputol ang katahimikan nang marinig namin ang ugong ng isang sasakyan. Isang itim at makintab na SUV ang huminto sa tapat ng aming bakuran. Hindi ito pangkaraniwan sa aming baryo. Ang mga kapitbahay ay nagsimula ng magsipaglabas at makiusyoso. Bumilis ang tibok ng puso ko. Isang masamang kutob ang bumalot sa akin.
Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaki ang bumaba. Gusot ang kanyang mamahaling polo, gulo-gulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay namumula na tila hindi nakatulog ng buong magdamag. Muntik na akong matumba sa kinatatayuan ko, hindi ako maaring magkamali. Ang tindig na yon, ang talim ng tingin na yon, si Kidlat. Nanay, sino siya? Tanong ni Hiraya habang kumakapit sa laylayan ng aking palda. Naramdaman ng anak ko ang panginginig ng aking mga kamay. Hindi ako makapagsalita. Parang may nakabara sa aking lalamunan. Bakit siya nandito? Paano niya kami nahanap? Mabilis kong hinila si Hiraya sa likod ko. Ang bawat hakbang ni Kidlat papalapit ay parang dagundong ng kulog na nagpapayanig sa aking buong pagkatao. Naalala ko ang mga salita ni Doña Gunita, 5 taon na ang nakalilipas. Ayaw ni Kidlat sa batang yan. Binigyan niya ako ng pera para ipalaglag mo yan dahil sisirain lang niya ang buhay niya. Sa isip ko, hindi ang lalaking minahal ko ang nasa harap ko ngayon. Ang nakikita ko ay ang taong gustong pumatay sa anak ko bago pa man ito isilang. Dalisay. Ang boses ni Kidlat ay gumaralgal. Huminto siya ilang metro ang layo sa amin. Ang kanyang mga mata ay unti-unting lumipat mula sa akin patungo sa maliit na batang nagtatago sa likod ko. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang galit na dala niya mula sa Maynila ay tila natunaw at napalitan ng isang hindi maipaliwanag na sakit at pagkamangha. Siya ba? Siya ba ang anak ko? Bulong niya. Akmang hahakbang pa siya papalapit. Ang kanyang kamay ay nanginginig na tila gustong hawakan ang pisngi ni Hiraya. Huwag kang lalapit. Sigaw ko. Nayanig ang sarili kong boses sa takot at puot. Wala kang anak dito, Kidlat. Wala kang karapatang tawagin siyang anak. Natigilan si Kidlat. Tila sinampal ng mga salita ko. Dalisay, alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa ni inay. 5 taon. 5 taon akong nabulag. Pero nandito na ako ngayon. Hayaan mo akong bumawi. Bumawi? Napatawa ako ng mapait. Habang ang mga luha ay nagsisimula na ring pumatak. Paano mo babawiin ang 5 taon na pagtatago ko sa takot na baka mahanap mo kami at sakta ng anak ko? Sabi ng nanay mo, ayaw mo sa kanya. Sabi niya, pumayag ka na mawala siya. Kasinungalingan yon, sigaw ni Kidlat. Ang boses niya ay punong-puno ng desperasyon. Ngayon ko lang nalaman na buntis ka noon. Ngayon ko lang nalaman na may Hiraya ako. Dahil sa taas ng boses ni Kidlat, lalong natakot si Hiraya. Humigpit ang kapit niya sa aking palda at nagsimulang umiyak ng malakas. Nanay, natatakot po ako. Paalisin mo siya. Hikbi ng aking anak. Sinubukan ni Kidlat na lumuhod para mapantayan ang tingin ng bata. Hiraya, baby, huwag kang matakot. Ako to. Ako ang dada mo. Pero sa paningin ng isang 5 taong gulang na bata, si Kidlat ay isang estrangherong galit, umiiyak at nagdadala ng gulo sa kanilang tahimik na mundo. Monster! Ayaw ko sa'yo, bad ka, isang kang monster! Sigaw ni Hiraya habang tinatakpan ng kanyang mga tainga. Parang sinaksak ng paulit-ulit ang puso ni Kidlat. Ang makitang takot na takot sa kanya, ang sarili niyang dugo at laman, ang pinakamasakit na parusang natanggap niya sa buong buhay niya. Napayuko siya sa lupa. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa pag-iyak. Dalisay, parang awa mo na. Pagmamakaawa niya habang nakatingala sa akin. Huwag mong hayaang ituring akong monster ng sarili kong anak. Iyan ang ginawa mo sa amin, Kidlat. Matigas kong sagot. Kahit durog na rin ang puso ko sa nakikita ko. Naging monster ka sa buhay namin simula nang hindi mo ako pinaglaban noon. Umalis ka na. Natatatakot ang anak ko. Tumayo si Kidlat ng dahan-dahan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. May determinasyon sa kanyang mga mata
pero may kasama na itong pagpapakumbaba. Alis ako ngayon para hindi na lalong matakot si Hiraya. Sabi niya, ang boses ay seryoso at malalim. Pero huwag mong isipin na susuko ako, Dalisay. Hindi ako lalayo. Mananatili ako dito sa baryo hanggang sa makilala ako ng anak ko. Kahit gaano katagal, kahit gaano kahirap, kukunin ko ang tiwala niya at kukunin ko rin ang sayo. Hindi na ako sumagot. Binuhat ko si Hiraya at mabilis na pumasok sa loob ng aming maliit na kubo. Isinara ko ang pinto at ibinalandra ang trangka. Sumandal ako sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Yakap-yakap ang anak kong nanginginig pa rin sa yak. Sa labas, narinig ko ang muling pag-andar ng makina ng sasakyan ni Kidlat, pero hindi ito lumayo. Huminto lang ito sa hindi kalayuan. Alam ko, ang bagyong pilit kong tinakasan sa Maynila ay narito na sa aming pintuan. At sa pagkakataong ito, wala na akong mapagtataguan. Kidlat, hindi ko alam kung ilang oras akong nakatitig sa kisame ng sasakyan ko. Ang bawat buntong hininga ko ay may kasamang bigat na tila hihila sa akin pailalim sa lupa. Sa labas, ang ingay ng mga kuliglig at ang hampas ng alon sa pampang, ang tanging nagpapaalala sa akin na totoo ang lahat ng ito. Hindi ako nananaginip. May anak ako. At ang anak ko, takot sa akin. Monster. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang boses ni Hiraya sa isip ko. Ang bawat letra ng salitang yon ay parang laso na unti-unting pumapatay sa pagkatao ko. Paano nauwi sa ganito ang lahat? Nang sumikat ang araw, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Inayos ko ang sarili ko gamit ang natitirang tubig sa bote at lumabas ng sasakyan. Naglakad ako pabalik sa maliit na kubo ni Dalisay. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa takot na baka itaboy na naman nila ako. Naabutan ko si Dalisay sa labas, nagpapakulo ng tubig sa isang lumang kalan. Nang makita niya ako, agad na tumigas ang kanyang ekspresyon. Hindi ka pa rin ba aalis, Kidlat? Bungad niya. Ang boses niya ay tuyo. Walang bakas ng dating tamis na minahal ko. Kailangan nating mag-usap, Dalisay. Yung maayos. Yung walang sigawan. Mahinahon kong sabi. Huminto ako sa tapat ng bakod nilang gawa sa kawayan. Gusto ko lang malaman, bakit mo naisip na pumayag ako sa gusto ni Inay? Bakit mo naisip na ipapalaglag ko ang sarili kong anak? Lumingon sa akin si Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Dahil iyon ang sinabi ng nanay mo, dinalhan niya ako ng tseke. 1,000,000 piso, Kidlat. Sabi niya, galing sa'yo ang perang iyon para tapusin ang pagbubuntis ko dahil sa gabal lang kami sa karir mo sa Amerika. Parang gumuho ang langit sa narinig ko. Napaatras ako, napahawak sa kawayang bakod para hindi matumba. 1,000,000, iipalaglag? Diyos ko! Napahawak ako sa aking ulo. Ang kalupitan ni Inay ay wala palang hanggan. Hindi lang niya kami pinaghiwalay. Ginawa pa niya akong demonyo sa paningin ng babaeng mahal ko. Dalisay, makinig ka sa akin. Lumapit ako sa bakod. Pilit na inaabot ang kanyang tingin. Wala akong alam sa checking yon. Wala akong alam na buntis ka. Noong umalis ako, ang akala ko ay ayaw mo na sa akin dahil hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Ang akala ko, nakahanap ka na ng iba. Kaya mo ako iniwan. Napatigil si Dalisay. Nakita ko ang bahagyang paglambot ng kanyang balikat, pero mabilis din itong bumalik sa dati. Kahit totoo pa ang sinasabi mo, Kidlat, huli na ang lahat. 5 taon na ang nakalipas. Maayos na ang buhay namin ni Hiraya. Huwag mo na kaming guluhing muli. Hindi ako pwedeng umalis na lang na parang walang nangyari. Dalisay! Hindi ko na napigilang itaas ang boses ko sa desperasyon. Anak ko siya. May karapatan akong makilala siya. At may karapatan siyang magkaroon ng ama. Pagkatapos siyang tawagin kang monster, tingin mo ba ay madali iyon? Madiing sagot ni Dalisay. Huminga ako ng malalim.
Alam kong hindi ko mababawi ang 5 taon sa isang iglap. Kailangan kong maging madiskarte. Kailangan kong magpakumbaba. Dalisay, gumawa tayo ng kasunduan. Panimula ko. Hindi ko siya kukunin sa'yo. Hindi ko kayo pipiliting sumama sa akin sa Maynila. Pero hayaan mo akong manatili dito sa baryo. Hayaan mo akong bisitahin siya araw-araw. Hayaan mo akong patunayan sa kanya na hindi ako ang monster na iniisip niya. At anong kapalit? Tanong niya, puno ng pagduda. Wala. Gusto ko lang maging tatay. Mag-co-parenting tayo. Ako ang sasagot sa lahat ng kailangan niya. Sa pag-aaral, sa pagkain, sa kinabukasan niya. Pero ikaw pa rin ang masusunod sa lahat. Basta hayaan mo lang akong maging bahagi ng buhay niya. Tinitigan ako ni Dalisay ng matagal. Parang binabasa niya ang bawat hibla ng katapatan sa aking muka. Sa di kalayuan, bumukas ang pinto ng kubo. Sumungaw ang maliit na ulo ni Hiraya. Nakatingin siya sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at takot. Tumingin si Dalisay sa anak bago muling tumingin sa akin. Sige, mahinang sabi niya. Papayag ako sa isang kondisyon. Kapag umiyak si Hiraya o kapag sinabi niyang ayaw kanyang makita, aalis ka agad. Walang tanong-tanong, walang reklamo. Pangako, mabilis kong sagot. Isang maliit na pinto ang nagbukas para sa akin at hindi ko hahayaang magsara ito muli. Tumalikod na si Dalisay para asikasuhin ang kanyang niluluto. Naiwan akong nakatayo sa labas ng bakod. Tumingin ako kay Hiraya na hanggang ngayon ay nakasilip pa rin sa pinto. Ngumiti ako sa kanya ng bahagya, isang ngiting puno ng pait at pag-asa. Alam kong mahaba ang lalakbayin ko. Alam kong hindi sapat ang pera o ang apelyido ko para makuha ang puso niya. Pero simula sa araw na ito, gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa tawag na dada. Kahit pa kailanganin kong matulog sa sasakyan gabi-gabi. Kahit pa kailanganin kong tiisin ang lamig ng pakikitungo ni Dalisay. Gagawin ko ang lahat para sa munting anghel na yon. Hindi ko akalain na ang isang CEO na sanay magpatakbo ng bilyon-bilyong pisong kumpanya ay mahihirapan sa isang pirasong pako at martilyo. Nasa tapat ako ng kubo ni Dalisay. Suot ko ang isang simpleng t-shirt na binili ko sa palengke kaninang umaga. Dahil ang mga polo ko ay hindi bagay sa putik at alikabok ng baryo hinga. Pinagpapawisan ako ng malapot habang sinusubukang ayusin ang bakod nilang kawayan na gumuho kagabi. Hindi ganyan ang paghawak niyan. Narinig kong sabi ng isang maliit na boses. Napalingon ako. Nakatayo si Hiraya sa ilalim ng puno ng mangga. May hawak na piraso ng saging. Nakatingin siya sa akin. Ang kanyang mga kilay ay nakasalubong na tila ba sinusuri niya ang aking pagiging handyman. Ngumiti ako sa kanya. Kahit na ang totoo ay masakit na ang likod ko. Ganun ba? Paano ba dapat, Hiraya? Lumapit siya ng kaunti, pero tumigil din agad nang maalala niyang monster pa rin ang turing niya sa akin. Sabi ni nanay, dapat dahan-dahan lang kasi kapag mabilis, nasasaktan ng kawayan. Tumango ako, tila nakatanggap ng pinakamahalagang payo sa buong buhay ko. Salamat sa tip, ha? Susubukan ko. Ilang minuto pa ang lumipas. Sinubukan kong imartilyo ang pako ng dahan-dahan gaya ng sabi niya. Pero dahil sa sobrang ingat ko, nadulas ang martilyo at tumama sa daliri ko. Aray! Anak ng... Mabilis kong pinigilan ang sarili kong magmura. Napatalon ako sa sakit at napahawak sa namumulang hinlalaki. Narinig ko ang isang mahinang hagik-gik. Tiningnan ko si Hiraya. Nakatakip ang maliit niyang kamay sa kanyang bibig. Pero ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tawa. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang tumawa. At sa sandaling iyon, nawala ang sakit ng daliri ko. Mas masarap pa sa kahit anong tagumpay sa boardroom ang tunog ng tawang iyon. Nakakatawa ba si Dada? Tanong ko ng pabiro. Tumigil siya sa pagtawa at muling nagsuplada. Hindi ka naman kasi marunong
bakit ka ba nandito? Sabi ni nanay, mayaman ka daw. Bakit hindi ka nalang bumili ng bagong bakod? Napaupo ako sa damuhan, pinunasan ang pawis sa noo ko. Kasi Hiraya, ang mga mahahalagang bagay, hindi laging binibili. Minsan, kailangang paghirapan. Gaya nitong bakod at gaya ng pagkakaibigan natin. Hindi siya sumagot. Tiningnan lang niya ako ng matagal bago tumalikod at pumasok sa loob ng bahay. Pero bago siya tuluyang makapasok, iniwan niya ang kalahati ng saging niya sa ibabaw ng lamesang kawayan. Para sa'yo. Mukha kang gutom, sabi niya nang hindi lumingon. Kinuha ko ang saging at kinain iyon na parang ito ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Isang munting hakbang, isang maliit na bitak sa pader na nakapaligid sa puso ng anak ko. POV, Hiraya. Sabi ni nanay, masama daw ang taong yon. Sabi niya, iniwan daw kami ni dada noon, kaya kaming dalawa lang ang magkasama. Pero bakit ganon? Ang dada na nakikita ko ay hindi naman mukhang monster. Mukha siyang, mukha siyang laging naliligaw. Nakita ko siya kanina. Pawis na pawis siya. Ang ganda ng kotse niya, pero natutulog lang siya sa loob nun sa gabi. Nakita ko rin siyang kinagat ng lamok, pero hindi siya umaalis. Sabi ni nanay, huwag daw akong lalapit. Pero binigyan ko siya ng saging kasi baka kapag nagutom siya, lalo siyang maging monster at kainin kami. Sana lang hindi na siya maging monster. Kasi kapag tumatawa siya, kamukha ko daw siya, sabi ni Aling Nena sa palengke, at ayaw kong maging kamukha ng isang monster. POV. Kidlat, hapon na nang matapos ko ang bakod. Pagod na pagod ako, pero may kakaibang saya sa dibdib ko. Habang nagliligpit ako ng mga gamit, napansin ko ang isang marangyang sasakyan na nakaparada sa dulo ng kalsada, sa ilalim ng lilim ng mga puno. Hindi iyon sasakyan ng mga taga-baryo. Pamilyar ang plaka nito. Dahan-dahan akong lumapit. Ang bintana ay dahan-dahang bumaba. At tumambad sa akin ang mukha ni Marikit. Ang kanyang suot na malalaking salamin ay hindi na itago ang mapanuring tingin sa kanyang mga mata. Naka-full makeup siya. Suot ang isang mamahaling dress na tila ba pupunta siya sa isang gala, gayong nasa gitna kami ng isang maalikabok na baryo. Look at you, Kidlat, sabi niya. May halong pangungutya sa kanyang boses. Ang makapangyarihang Kidlat Montesillo, pawis na pawis, madumi ang damit, at gumagawa ng bakod sa gitna ng kawalan. If the board of directors could see you now, baka bukas ay wala ka na sa posisyon mo. Lumapit ako sa sasakyan niya. Hindi inaalintana ang dumi sa aking kamay. Anong ginagawa mo rito, Marikit? Hindi ba malinaw ang sinabi ko sa tawag? Tapos na tayo. Cancelled na ang kasal. Napaismid siya at bumaba ng sasakyan. Ang kanyang takong ay bumaon sa malambot na lupa. Dahilan para lalong mag-init ang kanyang ulo. Hindi ganoon kadali yon, Kidlat. Our families have a contract. Ang merger ng mga kumpanya natin ay nakasalalay sa kasal na to. At para saan? Para sa babaeng yan? Itinuro niya ang kubo ni Dalisay. At para sa batang yan na hindi naman natin sigurado kung sayo talaga. Ramdam ko ang pag-akyat ng galit sa dibdib ko. Huwag mong idadamay ang anak ko rito, Marikit. Lumayas ka na habang nakakapagtimpi pa ako. Anak? Tumawa siya ng mapait. Kidlat, gising, ginamit ka lang niya noon at ginagamit ka niya ngayon para makakuha ng pera. You're being played! Eksakto namang lumabas si Dalisay ng kubo para tawagin si Hiraya. Natigilan siya nang makita ang marangyang sasakyan at ang babaeng kaharap ko. Nakita ko ang takot at pagkahiya sa mukha ni Dalisay. Ang pakiramdam na maliit siya kumpara sa mga taong tulad ni Marikit. Dalisay, pumasok kayo sa loob. Utos ko. Ang boses ko ay mariin, pero malumanay para sa kanya. Oh, so this is the famous Dalisay? Lumakad si Marikit papalapit sa bakod na kakagawa ko lang. Simple lang pala. Typical probinsyana.
Sabihin mo nga sa akin, magkano ba ang kailangan mo para layuan mo ang fiancé ko? 1 milyon? 2? Marikit, tama na, sigaw ko. Pero hindi nagpatinag si Marikit. Tumingin siya kay Hiraya na nakasilip sa bintana. Ang tingin niya ay puno ng puot. Ang batang yan, siya ang sisira sa lahat ng pinaghirapan natin. Huwag kang mag-alala, kidlat. Hindi ako papayag na mauwi sa wala ang lahat dahil lang sa isang pagkakamali ng nakaraan. Sumakay si Marikit sa kanyang sasakyan at mabilis na pinaandar ito. Nag-iwan ng makapal na alikabok sa hangin. Naiwan akong nakatayo, nakatingin sa papalayong sasakyan. Alam ko ang ugali ni Marikit. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. At ngayon, hindi na lang si Inay ang kailangan kong bantayan. Lumingon ako kay Dalisay. Nakatayo lang siya doon, yakap-yakap ang sarili. Kidlat, tawag niya. Ang boses niya ay nanginginig. Sabi ko sa'yo, magdadala ka lang ng gulo rito. Hindi kami bagay sa mundo niyo. Gagawa ako ng paraan, Dalisay. Walang mananakit sa inyo. Pangako yan. Hindi siya sumagot at mabilis na pumasok sa loob. Huminga ako ng malalim. Ang bawat munting hakbang ko papalapit sa kanila ay tila tinatapatan ng dambuhalang hakbang ng mga taong gustong maglayo sa amin. Pero habang tinitingnan ko ang bakod na natapos ko, alam ko sa sarili ko na hindi na ako ang kidlat na basta-basta na lang bibitaw. Ipaglalaban ko sila. Kahit ang buong mundo pa ang kalaban ko, hindi ako makatagal sa loob ng Hacienda Kalinaw. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila bumubulong ng aking mga kasalanan. Ang bawat portrait sa pader ay parang humuhusga sa akin. Kaya narito ako ngayon, sa loob ng isang simpleng sasakyan na hiniram ko sa aking kapatid para hindi makilala. Nakasuot ako ng malaking salamin at isang manipis na belo na nakapulupot sa aking ulo. Pinapanood ko mula sa malayo ang anak ko na si Kidlat na nagbubuhat ng mga balde ng tubig. Diyos ko, Kidlat, ang aking kaisa-isang hiyas, nagpapakapagod sa ilalim ng matinding sikat ng araw para sa kapatawaran ng isang babaeng ako mismo ang nagtaboy. Pero mas nahahati ang atensyon ko sa isang maliit na batang babae na naglalakad pa uwi galing sa kanyang daycare. Si Hiraya. Dahan-dahan akong lumabas ng sasakyan at sumunod sa kanya nang may sapat na distansya. Ang puso ko ay kumakaba. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong humingi ng tawad sa pagtatangka kong pigilan ang kanyang paghinga sa mundong ito bago pa man siya isilang. Biglang may 3 batang lalaki na humarang sa daan ni Hiraya. Mas malalaki sila sa kanya. "Uy, Hiraya! Nasaan na ang tatay mo?" Pangungutya ng isa. Sabi ni nanay, "Wala ka daw tatay. Bastarda ka daw." "Hindi totoo yan," sigaw ni Hiraya. Pero nakita ko ang panginginig ng kanyang maliliit na balikat. "May dada ako. Nandun siya sa bahay namin." "Dada? Yung lalaking may itim na kotse?" Tumawa ang isa pang bata. Sabi ng mga tao, "Monster yun. Kukunin ka nun at dadalhin sa malayo." "Hindi siya monster." Umiiyak na si Hiraya. Sinubukan niyang dumaan pero itinulak siya ng isang bata. Kaya napaupo siya sa maalikabok na kalsada. Nasugatan ang kanyang tuhod. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ang dugong Montesillo sa loob ko ay nag-apoy. "Hoy! Anong ginagawa niyo sa kanya?" Sigaw ko habang mabilis na naglalakad papalapit. Natigilan ang mga bata. Kahit nakasuot ako ng simpleng damit, ang awtoridad sa boses ko ay hindi nawala. "Magsialis kayo rito bago ko tawagin ang mga magulang nyo at ipapulis kayo. Hindi nyo ba alam kung sino ang kinakalaban nyo?" Sa takot sa aking boses, mabilis na nagtakbuhan ang mga bata. Hingal na hingal akong lumuhod sa harap ni Hiraya. Nakalimutan ko ang aking rayuma. Nakalimutan ko ang aking pride. "Hija, ayos ka lang ba?" Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig sa pag-aalala. Kinuha ko ang aking mamahaling panyo na may burdang G at dahan-dahang pinunasan ng dugo sa kanyang tuhod. Tumingala sa akin si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha.
pero wala itong takot. Sino po kayo? Kayo po ba ang fairy godmother? Napaawang ang labi ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking muka. Hindi, Hija. Tawagin mo na lang akong Mamita. Mamita? Pag-uulit niya. Salamat po, Mamita. Masama po ang mga batang yun. Sabi nila, monster daw si Dada. Huwag kang maniniwala sa kanila. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Napakalambot. Napakakinis. Kamukhang kamukha siya ni Kidlat noong bata pa ito. Ang Dada mo ay hindi monster. Mahal na mahal ka niya. At hinding-hindi ka niya pababayaan. Kinuha ko sa aking bag ang isang maliit na lalagyan ng ice cream na binili ko kanina. Heto, pampawi ng yak. Gusto mo ba? Nagliwanag ang mukha niya. Opo. Salamat po, Mamita. Naupo kami sa ilalim ng isang puno ng santol. Pinapanood ko siyang kumain ng ice cream. Sa sandaling iyon, parang nabura ang lahat ng pait sa buhay ko. Gusto ko sanang sabihin na ako ang lola niya. Na ako ang dahilan kung bakit sila naghihirap ngayon. Pero natatakot ako. Natatakot akong makita ang puot sa mga mata niya. Mamita, bakit po kayo malungkot? Tanong ni Hiraya habang dinidilaan ang kutsara. Dahil may nagawa akong malaking pagkakamali, Hiraya. Sagot ko. At hindi ko alam kung mapapatawad pa ako ng mga taong nasaktan ko. Sabi ni Nanay, ang mga taong nagsasabi ng sorry dapat daw pinapatawad kasi ang God nagpapatawad din. Seryosong sabi ng bata. Napaiyak ako. Isang 5 taong gulang na bata ang nagtuturo sa akin ng aral na hindi ko natutunan sa loob ng maraming dekada. Salamat, Hiraya. Bulong ko. Narinig namin ang boses ni Dalisay na tumatawag mula sa di kalayuan. Hiraya! Hiraya, nasaan ka na? Nanay, tawag ni Hiraya. Tumingin siya sa akin. Mamita, kailangan ko na po umalis. Nandiyan na si Nanay. Sige, Hija, tumakbo ka na. Sabi ko habang mabilis na isinusuot ang aking salamin para hindi makilala ni Dalisay. Tumakbo si Hiraya, papalapit sa kanyang ina. Nakita kong niyakap siya ni Dalisay ng mahigpit. Binuhat niya ang bata at nagsimulang maglakad pa uwi. Bago sila makalayo, lumingon si Hiraya at kumaway sa akin. Ngumiti ako at kumaway pabalik. Habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa aking mukha. Pagdating ni Hiraya sa kanilang bahay, narinig ko ang kanyang boses na sinabi kay Dalisay, Nanay, may nakilala po akong mabait na lola. Mamita ang tawag ko sa kanya. At Nanay, amoy po siyang bulaklak. Amoy po siya nung panyo na tinatago niyo sa ilalim ng unan niyo. Natigilan si Dalisay. Alam ko ang panyong tinutukoy ni Hiraya. Iyon ang panyong ibinigay ni Kidlat kay Dalisay noong unang gabi na nagkakilala sila. Ang panyong may pabango ng mga Montisillo. Dahan-dahan akong bumalik sa aking sasakyan. Alam ko, hindi na magtatagal at kailangan ko nang harapin ang buong katotohanan. Pero sa ngayon, ang tawag ni Hiraya na Mamita ay sapat na para bigyan ako ng lakas na itama ang lahat. Malamig ang simoy ng hangin ngayong gabi. Sa loob ng aming maliit na kubo, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang gasera na bahagyang sumasayaw ang apoy. Katatapos lang naming maghapunan ni Hiraya. Nakaupo siya sa sahig, sinusubukang ayusin ang kanyang mga lumang gamit sa eskwela, pero napapansin kong malalim ang kanyang iniisip. Nanay, tawag niya. Hindi tumitingin sa akin. Bakit anak? Sabi ni Mamita kanina, ang Dada daw, mahal ako. At hindi daw siya monster. Tumingin siya sa akin. May luhang nangingilid sa kanyang mga mata. Bakit po niyo sinabi na masama siya? Bakit po niyo sinabi na iniwan niya tayo? Nabitawan ko ang basong hinuhugasan ko. Ang bawat salita ni Hiraya ay parang batong tumatama sa aking konsensya. Tiningnan ko sa labas ng bintana. Nandoon si Kidlat, nakaupo sa kawayang upuan na ginawa niya kahapon.
Tinitingnan ang mga bituin. Mag-iisang linggo na siyang narito. Hindi siya sumusuko. Kahit ilang beses ko siyang pagtabuyan. Huminga ako ng malalim. Alam ko, hindi ko na pwedeng patagalin pa ito. Ang galit ko kay Kidlat ay hindi dapat maging parusa sa sarili kong anak. Anak, halika rito. Aya ko sa kanya. Lumapit si Hiraya at naupo sa kandungan ko. May sasabihin si nanay sa'yo tungkol sa dada mo. Pinunasan ko ang kanyang pisngi. Noong una, akala ni nanay, ayaw sa atin ang dada mo. Akala ko, mas gusto niya ang yaman niya kaysa sa atin. Kaya tayo lumayo. Kaya kita itinago sa kanya. Bakit po? Dahil natatakot si nanay. Pero nagkamali pala ako, Hiraya. Ang dada mo, hindi niya alam na nandito ka. Ngayon lang niya nalaman. At ngayong alam na niya, hindi na siya umaalis, di ba? Lumingon si Hiraya sa bintana. Kay Kidlat. Siya po ba talaga ang dada ko? Iyong totoo? Tumango ako, habang ang luha ay tuluyan ng pumatak. Oo, anak. Siya ang dada Kidlat mo. Tumayo ako at binuksan ang pinto. Kidlat, pumasok ka. Nagulat si Kidlat. Mabilis siyang tumayo. Tila hindi makapaniwala na pinapapasok ko siya sa loob ng bahay na itinuring niyang kuta na hindi niya pwedeng pasukin. Pagpasok niya, baka sa mukha niya ang kaba. Dalisay, may problema ba? Tanong niya. Tumingin ako kay Hiraya, pagkatapos ay kay Kidlat. Sinabi ko na sa kanya ang totoo. Napatigil si Kidlat. Ang kanyang mga balikat ay tila nawalan ng bigat, pero ang kanyang mga mata ay agad na nagtubig. Dahan-dahan siyang lumapit at lumuhod sa harap ni Hiraya. Sa pagkakataong ito, hindi lumayo ang anak ko. Nanatili siyang nakatayo. Tinitingnan ang lalaking kamukha niya ang mga mata. Hiraya, bulong ni Kidlat. Totoo ang sinabi ni nanay mo. Ako ang dada mo. At humihingi ako ng tawad. Sorry dahil wala ako noong kailangan mo ako. Sorry dahil hinayaan kong lokohin tayo ng ibang tao. Umiyak si Hiraya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa halo-halong emosyon na hindi niya maipaliwanag. Kukunin mo po ba si nanay sa akin? Dadalhin mo po ba ako sa malayo? Mabilis na umiling si Kidlat at hinawakan ng maliliit na kamay ng anak. Hindi, baby. Hinding-hindi. Mananatili tayo kung saan niyo gusto. Basta hayaan niyo lang akong makasama kayo. Pangako, hinding-hindi ko na kayo iiwan. Dada? O anak, ako ang dada mo. Ang dada mong matagal na nawala, pero hinding-hindi na aalis ngayon. Sagot ni Kidlat, ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag ng iyak. Dahan-dahang itinaas ni Hiraya ang kanyang maliliit na kamay at hinawakan ang mukha ni Kidlat. Pinunasan niya ang mga luha sa pisngi ng kanyang ama, gamit ang kanyang munting hinlalaki. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at pait na namuo sa puso ni Kidlat sa loob ng 5 taon ay tila naglaho. Ang tanging natira ay ang init ng balat ng kanyang anak. Dada, muling tawag ni Hiraya, at sa pagkakataong ito, mabilis siyang sumubsob sa balikat ni Kidlat at yumakap ng mahigpit. Napaatungal ng yak si Kidlat. Binuhat niya ang bata at niyakap ito pabalik. Isang yakap na tila ba ayaw na niyang pakawalan pa habang buhay. Ibinaba niya ang kanyang mukha sa leeg ni Hiraya, nilalanghap ang amoy ng kanyang anak, amoy ng araw, ng sabon at ng kawalansalan. Nakatayo lang ako sa gilid. Hindi ko na rin mapigilan ang paghagulgol. Ang pader na pilit kong itinayo sa pagitan naming tatlo ay tuluyan ng gumuho. Nakikita ko sa harap ko ang isang imaheng akala ko ay sa panaginip ko lang makikita. Ang lalaking minahal ko at ang bunga ng aming pagmamahalan, sa wakas ay magkayakap na. Ilang minuto ang lumipas, na tanging hikbi lang namin ang naririnig sa loob ng kubo. Nang kumalma na si Hiraya, dahan-dahan siyang ibinaba ni Kidlat pero hindi binitawan ang kanyang kamay. Sabi ni nanay,
Mayaman ka daw po, sabi ni Hiraya habang pinapahid ang kanyang sipon. Bakit po sa kotse ka lang natutulog? Wala ka po bang bahay? Natawa ng bahagya si Kidlat sa gitna ng kanyang mga luha. May bahay si Dada, baby. Pero mas gusto ko rito. Gusto ko, kapag nagising ka sa umaga, ako ang unang makikita mo. Kahit po may lamok? Tanong ni Hiraya. Kahit may dambuhalang lamok pa, hindi ako aalis. Sagot ni Kidlat sabay kindat sa bata. Tumingin sa akin si Kidlat, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat, Dalisay. Salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataong ito. Hindi ko ito ginawa para sa'yo, Kidlat. Matigas pa ring sabi ko. Bagaman alam naming dalawa na lumalambot na ang puso ko. Ginawa ko ito para sa anak ko. Ayaw kong lumaki siyang may galit sa puso niya. Sapat na yon sa akin, sagot niya. Lumabas muna si Kidlat para bigyan kami ng oras ni Hiraya na makapaghanda sa pagtulog. Pero bago siya lumabas, muli siyang lumingon. Dalisay, bukas, pwede ko ba siyang ihatid sa school? Tumingin ako kay Hiraya na ngayon ay nakangiti na. Tumango ako. Sige, ihatid mo siya. Nang makaalis si Kidlat, nahiga na kami ni Hiraya sa aming banig. Ramdam ko ang saya sa bawat hininga ng anak ko. Pero sa kabila ng kagalakang ito, may kaba pa ring nananatili sa dibdib ko. Hindi ko maiwasang maisip si Marikit at ang banta niya nung isang araw. At ang mga lihim pa ni Doña Gunita na hindi pa lubos na nabubunyag. Habang pinagmamasdan ko ang mahimbing na tulog ni Hiraya, isang bagay lang ang sigurado. Ang gabi na ito ay ang simula ng aming muling pagkabuo bilang pamilya. Pero alam ko rin na ang bagyong dala ng apelyidong Montesillo ay hindi pa tapos. Sa labas ng aming kubo, sa kadiliman ng gabi, may mga matang nagmamasid, naghihintay ng pagkakataon na sirain ang munting kaligayahang kakabuo pa lang namin. Marikit, tingnan mo to, Kidlat. Tingnan mo kung gaano kakadaling maloko. Bulong ko, habang pinagmamasdan ang mga litratong kuha ng aking inupahang photographer. Nasa loob ako ng aking penthouse sa Makati, malayo sa maalikabok at mabahong baryo na yon. Sa screen ng laptop ko, nakikita ko si Kidlat, ang lalaking dapat ay asawa ko na nakangiti habang kinakarga ang batang yon. Mukha silang masayang pamilya. Isang pamilyang binuo sa kasinungalingan at kahirapan. Hindi ako papayag. Ako si Marikit Arellano. Walang sino mang babaeng taga-bukid ang kukuha sa kung ano ang para sa akin. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ng isang kilalang vlogger na eksperto sa pagpapakalat ng mga blind items at iskandalo. I have a story for you, sabi ko, habang humihit-hit ng sigarilyo. Isang sikat na bilyonaryo na biktima ng isang gold digger sa probinsya. Ginamit ang isang bata para tustusan ng marangyang buhay. I'll send you the photos. Make sure it goes viral tonight. Ibinalibag ko ang phone sa kama. Kung ayaw ni Kidlat na bumalik sa akin sa maayos na paraan, sisiguraduhin kong wala siyang babalikang reputasyon. At ang babaeng yon, sisiguraduhin kong isusumpa siya ng buong baryo nila. POV. Dalisay. Nagsimula ang araw na parang ordinaryong umaga lang, pero ramdam ko ang kakaibang bigat sa paligid. Habang naglalakad ako sa palengke para bumili ng saing para sa pananghalian ni Hiraya, napapansin ko ang mga bulungan ng mga tao. Iyan ba yung nasa Facebook? Akala mo kung sinong Santa, yun pala ay ginagamit ang anak para makahuthot ng pera. Kaya pala biglang yaman. May sugar daddy na bilyonaryo. Nanlamig ang mga kamay ko. Sinubukan kong huwag silang pansinin at dumiretso sa suki kong tindera ng isda. Pero bago pa ako makalapit, hinarang ako ni Aling Marites, ang pinakachismosa sa aming baryo. Hoy, Dalisay, totoo ba ang balita? Na binayaran ka daw ng 1,000,000 noon para ipalaglag ang bata pero itinago mo para mas malaki ang makuha mo ngayon? Sigaw niya. Sapat na para lumingon ang lahat ng tao sa palengke. Hindi po totoo yan, Aling Marites. Nanginginig kong sagot.
Saan niyo po nakuha ang kwentong yan? Huwag ka nang magmaang-maangan. Kalat na sa internet ang mga litrato niyo. Ang landi mo rin pala, no? Ginamit mo pa ang inosenteng bata. Biglang may lumipad na itlog at tumama sa balikat ko. Napasigaw ako sa gulat. Kasunod noon ay ang tawanan at pangungutya ng mga tao. Manggagamit! Layas sa baryo namin! Ikinahihiya ka ng baryo hinga. Basang-basa ako ng malansang itlog. Ang luha ko ay humahalo na sa dumi sa aking mukha. Tumakbo ako palayo. Hindi alintana ang mga taong humahabol sa akin ng masasamang salita. Ang tanging nasa isip ko lang ay, si Hiraya. Kailangan ko siyang makuha sa school. POV. Kidlat. Kasalukuyan akong nasa bayan para bumili ng mga gamit sa eskwela ni Hiraya nang makita ko ang kumpol ng mga tao na nakatingin sa kanilang mga phone. Pagbukas ko ng sarili kong Facebook, bumungad sa akin ang isang viral post, The Billionaire and the Provinciana Scammer. Nandun ang mga litrato namin ni Dalisay at Hiraya. Ang caption ay punong-puno ng kasinungalingan. Sinasabing si Dalisay ay isang dating bayarang babae na tinangkang tustusan ang luho gamit ang bata. Hayop ka, marikit! Gigil kong sabi. Mabilis akong bumalik sa sasakyan at humarurot patungo sa mansyon ng mga Arellano sa lungsod. Alam kong nandoon siya. Pagdating ko, hindi na ako nagpaalam sa guard. Sinipa ko ang pintuan ng library nila kung saan ko siya naabutang nagse-celebrate kasama ang kanyang mga kaibigan. Marikit! Sigaw ko. Ang boses ko ay parang kulog na nagpatahimik sa buong kwarto. Oh, kidlat! You're early for the party! Nakangiti niyang sabi, tila walang kasalanan. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang braso niya ng mahigpit. Burahin mo ang post na yon. Ngayon din. Why should I? I'm just telling the truth. Or at least a version of it that people love to hear. Tawa niya. You chose them over me, kidlat. Now, face the consequences. Makinig ka sa akin. Bulong ko. Pero bawat salita ko ay may dalang panganib. Huwag na huwag mong susubukan ang pasensya ko pagdating sa mag-ina ko. Sisirain ko ang buong pamilya Arellano. Kakansilahin ko ang lahat ng kontrata natin. At sisiguraduhin kong wala ng kumpanyang tatanggap sa inyo kahit sa ang sulok ng mundo. Burahin mo yan o makikita mo ang tunay na monster na kinatatakutan mo. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Marikit. Hindi siya nakapagsalita. Eksaktong tumunog ang cellphone ko. Si Dalisay. Pero nang sagutin ko, hindi boses ni Dalisay ang narinig ko. Boses yon ng guro ni Hiraya. Hello, Mr. Montesillo? Si Teacher Sara po ito. Kailangan niyo pong pumunta rito sa school ngayon din, si Hiraya po. Nahimatay siya matapos siyang pagtulungang tuksuhin at paligiran ng mga magulang ng ibang bata. Hindi po siya gumigising. Nabitawan ko ang braso ni Marikit. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Hiraya, hindi ko na hinintay ang sagot ni Marikit. Tumakbo ako palabas. Ang tanging dalangin ko ay wag lang may mangyaring masama sa anak ko. Dahil kung may mangyari sa kanya, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko at sisiguraduhin kong walang matitira sa lahat ng taong may gawa nito. Kidlat, napakasikip ng dibdib ko habang tinatakbo ang hallway ng ospital. Ang bawat hakbang ko ay parang may nakakabit na mabigat na kadena. Pagdating ko sa emergency room, bumungad sa akin si Dalisay. Napaiyak ako nang makita ko ang kalagayan niya. Ang kanyang damit ay may mga mantsa pa ng itlog, gulo-gulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay halos pumutok na sa sobrang pamamaga. Nakaupo siya sa sahig, nakasubsob ang muka sa kanyang mga tuhod habang humihagulgol. Dalisay, sigaw ko sabay luhod sa tapat niya. Nang iangat niya ang kanyang mukha, nakita ko ang matinding sakit at puot. Kasalanan mo to, kidlat. Kasalanan mo to. Sabi ko sa'yo, iwan mo na kami. Tingnan mo ang ginawa mo sa anak ko. Wala akong naisagot. Niyakap ko siya ng mahigpit kahit pilit niya akong itinutulak. Hinayaan ko siyang saktan ako, sabunutan ako, at pagsusuntukin ang dibdib ko. Dahil totoo naman, kung hindi ako bumalik,
Kung hindi ako Montecillo, tahimik pa rin ang buhay nila. Mr. Montecillo? Miss Magbanua? Lumabas ang doktor mula sa loob ng kurtina. Mabilis kaming tumayo. Dok, kumusta po ang anak ko? Gising na ba siya? Tanong ni Dalisay. Seryoso ang mukha ng doktor. Ma'am sir, hindi lang po simpleng pagkahimatay ang nangyari kay Hiraya. Dahil sa sobrang stress at trauma, na-trigger ang isang kondisyon na mukhang matagal na niyang daladala. Ang kanyang hemoglobin level ay biglang bumagsak. She is severely anemic and her body is attacking its own red blood cells. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ko. Ito ay isang rare genetic condition. Sa madaling salita, ang dugo ni Hiraya ay may diferensya na namamana lang sa pamilya. At sa ngayon, kailangan niya ng agarang blood transfusion at posibleng bone marrow transplant dahil hindi na gumagawa ng sapat na selula ang kanyang katawan. She is in a critical stage. Nanlamig ang buong katawan ko. Genetic? Namamana? Dok, kunin niyo ang dugo ko. Kunin niyo ang lahat ng kailangan niyo. Sabi ko agad. Ako rin po, Dok. Kunin niyo po sa akin. Singit ni Dalisay. Dinala kami sa laboratorio para sa madali ang pagsusuri. Pero makalipas ang isang oras, bumalik ang doktor na mas lalong nag-aalala ang muka. Mr. Montecillo, Miss Magbanwa, hindi kayo compatible. Ano? Paanong hindi? Sigaw ko. Anak ko siya. Dugo ko ang nananalaytay sa kanya. Ang dugo ni Hiraya ay may rare subtype na hindi nag-match sa inyong dalawa. Maaring dala ito ng recessive genes mula sa inyong mga ninuno. Ang kailangan natin ay isang direct elder relative. Isang lolo o lola na may parehong biotype. Kung hindi tayo makakahanap ng donor sa loob ng 24 oras, baka hindi kayanin ng puso ni Hiraya ang komplikasyon. Napaupo ako sa bench. Parang gumuho ang mundo ko. Tiningnan ko si Dalisay na muling nawalan ng malay sa sobrang shock. Inalalayan siya ng mga nurse. Mag-isa akong naiwan sa hallway. Ang bawat segundo ay parang oras na ninanakaw sa buhay ng anak ko. Kinuha ko ang cellphone ko. Nanginginig ang mga daliri ko habang hinahanap ang numerong matagal ko nang hindi tinatawagan simula noong gabing iyon sa library. Isang tao lang ang makapagliligtas kay Hiraya. Ang taong nagnakaw sa amin ng 5 taon. Ang taong kinamumuhian ko higit sa sino man sa mundo. Pinindot ko ang call. Makalipas ang 3 ring, sumagot ang isang boses na puno ng pag-aalala. Kidlat? Anak? Inay? Pumiyok ang boses ko. Kailangan kayo ni Hiraya. Mamamatay ang apo niyo kapag hindi kayo dumating. Ano? Nasaan kayo? Sabihin mo sa akin, nasaan kayo? Nasa ospital kami. Inay, parang awa niyo na. Kalimutan niyo muna ang pride niyo. Kalimutan niyo muna ang galit niyo kay Dalisay. Ibibigay niyo ang dugo niyo sa apo niyo. Huwag niyo siyang hayaang mawala. Dahil kapag nawala siya, mawawalan na rin kayo ng anak. Papunta na ako, Kidlat. Papunta na ako. Panginoon, huwag po. Ibinaba ko ang telepono, napasandal ako sa pader at dahan-dahang napadaos-dos sa sahig. Tinakpan ko ang aking muka at doon, sa gitna ng malamig na hallway ng ospital, humagulgol ako na parang bata. Dugo ng Montecillo, ang dugong naging sumpa sa amin ni Dalisay, ang siya na lang palang tanging pag-asa para mabuhay ang aming anghel. Habang hinihintay ko ang pagdating ni Inay, isang bagay lang ang hinihiling ko sa langit, na sana, sa pagdaloy ng dugo ni Inay patungo sa katawan ni Hiraya, ay madala rin nito ang lahat ng pait, lahat ng lihim, at lahat ng kasalanan ng nakaraan, para sa paggising ng aking anak, ay wala na siyang ibang mararamdaman, kundi ang pagmamahal na nararapat sa kanya. Doña Gonita, sa buong buhay ko, itinuring ko ang Hacienda Calinaw bilang isang kaharian na kailangang protektahan. Akala ko, ang kapangyarihan at ang pangalang Montecillo ang pinakamahalagang bagay sa mundo.
Pero habang nakahiga ako rito sa matigas na hospital bed, habang nararamdaman ko ang karayom na nakatusok sa aking ugat, napagtanto kong ang lahat ng yaman ko ay walang silbi kung mawawala ang aking apo. Tiningnan ko ang mga bag ng dugo na dahan-dahang napupuno. Ang dugong ito na lang ang tanging paraan para mabura ang mga kasalanan ko. Ma'am, kailangan niyo pong magpahinga. Pagkatapos nito, mahinang sabi ng nurse, medyo marami po ang kinukuha namin dahil kailangan din natin ng sapat na bone marrow samples. Kunin niyo ang lahat ng kailangan niyo. Sagot ko, ang boses ko ay mahina, pero sigurado. Huwag niyo lang hahayaang mamatay ang bata. Siya ang buhay ng anak ko. Matapos ang ilang oras na tila walang katapusan, dinala ako sa isang recovery room. Pakiramdam ko ay hiningan ako ng lahat ng lakas, pero ang puso ko ay gumaan. Maya-maya pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Dalisay. Nanigas ako sa aking kinahihigaan. Ito ang unang pagkakataon na magkaharap kami ng malapitan simula noong araw na pinalayas ko siya. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang tanging naroon ay ang pagod ng isang ina na dumaan sa impyerno. Sabi ng doktor, stable na si Hiraya. Panimula niya. Ang boses niya ay walang emosyon. Parang isang hanging dumadaan lang. Salamat. Salamat sa pagliligtas sa kanya. Dalisay, pabulong kong tawag. Lumapit ka, Hija. Nag-aalangan siyang lumapit sa gilid ng kama ko. Kinuha ko ang pagkakataon na hawakan ang kanyang kamay. Malamig ang kanyang balat, pero hindi niya binawi ang kanyang kamay. Patawarin mo ako. Simula ko. At kasabay nito ang pag-agos ng mga luhang matagal ko nang kinikimkim. Patawarin mo ako sa lahat ng kasinungalingang itinanim ko sa isip mo. Napakunot ang noo ni Dalisay. Anong ibig ninyong sabihin? Huminga ako ng malalim kahit masakit ang dibdib ko. Noong ibinigay ko sa iyo ang tsekeng iyon, noong sinabi ko sa iyong galing kay Kidlat ang pera para ipalaglag ang bata. Nagsisinungaling ako. Walang alam si Kidlat. Hindi niya alam na buntis ka. Hindi niya alam na pinalayas kita. Ako ang nag-imbento ng lahat para kamuhian mo siya at hinding-hindi ka na bumalik sa kanya. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Dalisay. Nabitawan niya ang baso ng tubig na hawak niya. Ano? Ang ibig ninyong sabihin, sa loob ng 5 taon, kinamuhian ko siya sa isang bagay na hindi naman niya ginawa? Oo, hikbi ko. Si Kidlat, mahal ka niya. Hinanap ka niya, Dalisay. Halos mabaliw siya noong mawala ka. Pero hinarang ko ang lahat ng balita tungkol sa'yo. Gusto kong ikasal siya kay Marikit para sa negosyo. Akala ko, iyon ang makabubuti sa kanya. Pero nagkamali ako. Sinira ko ang buhay niyo. Sinira ko ang pagkabata ni Hiraya. Hindi nakapagsalita si Dalisay. Napahawak siya sa pader. Tila ba mawawalan siya ng balanse. Ang lahat ng galit na naging pundasyon ng kanyang buhay sa loob ng 5 taon ay biglang naglaho. Iniwan siyang guwang at nalilito. Hindi namin napansin na bukas pala ang pinto. Sa may pintuan, nakatayo si Kidlat. Hawak niya ang isang buke ng bulaklak na dapat ay ibibigay niya sa akin bilang pasasalamat. Pero ngayon, ang mga bulaklak ay unti-unting nalagas sa sahig habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Inay? Ang boses ni Kidlat ay puno ng kilabot. Totoo ba? Totoo ba ang narinig ko? Tumingin ako sa anak ko. Ang sakit sa kanyang mga mata ay mas matindi pa sa kahit anong pisikal na hapdi na naramdaman ko kanina. Kidlat, anak, patawarin mo ako. 5 taon, inay. Sigaw ni Kidlat. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. 5 taon naming pinagdusahan ang kasinungalingan niyo. Pinanood niyo akong magluksa. Pinanood niyo si Dalisay na maghirap. Paano niyo nagawa to sa sarili niyong dugo at laman? Akala ko proteksyon yon. Proteksyon? Lumapit si Kidlat at hinampas ang mesa sa tabi ng kama ko.
Ang tawag dyan ay pagiging makasarili. Muntik nang mamatay ang apo nyo dahil sa stress at trauma na idinulot ng mga taong pinakawalan nyo sa amin. Si Marikit, ang media, lahat yan, nagsimula sa inyo. Tumalikod si Kidlat kay Dalisay, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Dalisay, sorry, hindi ko alam. Sumpa man sa langit, hindi ko kailanman magagawa yon sa'yo. Tumingin si Dalisay kay Kidlat. Wala nang puot sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na pag-unawa. Ang dalawang pusong matagal na pinaghiwalay ng isang pader ng kasinungalingan ay muling nagkita sa gitna ng sakit. Umalis si Kidlat sa kwarto, hindi na kinaya ang bigat ng emosyon. Naiwan kaming dalawa ni Dalisay. Hija, tawag ko sa kanya. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako agad, pero sana bigyan mo si Kidlat ng pagkakataong itama ang lahat. Siya ang biktima rito, gaya mo. Huwag niyo nang hayaang mawala ang natitirang panahon para sa inyong tatlo. Tumingin si Dalisay sa labas ng bintana kung saan tanaw ang liwanag ng buwan. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit, Doña Gunita, pero ang alam ko, para kay Hiraya, handa akong subukan. Napapikit ako. Ang reyna ng Hacienda Kalinaw ay tuluyan ng sumuko. At sa kanyang pagsuko, doon lang muling nagsimulang huminga ang pag-asa para sa pamilyang sinira niya. Dalisay, nakatitig ako sa mahimbing na tulog ni Hiraya. Maputla pa rin siya, pero maayos na ang kanyang paghinga. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib ay parang isang himala na hindi ko kayang ipagpasalamat ng sapat. Pero sa labas ng kwartong ito, alam kong hindi pa tapos ang laban. Dalisay, lumingon ako at nakita ko si Kidlat sa may pintuan. Hawak niya ang kanyang cellphone at ang kanyang mukha ay seryoso. Yung klase ng seryoso na nakikita ko sa mga news program tungkol sa kanya. May problema ba? Tanong ko. Si Marikit, sagot ni Kidlat. Lumapit siya sa akin at ipinakita ang screen ng phone niya. Hindi pa siya tumitigil. Nag-file siya ng petition para sa injunction and custody case. Sinasabi niya sa korte na hindi ka unfit na ina dahil sa unstable mental health at dahil sa mga skandal na lumabas sa internet. Gusto niyang gamitin ang impluensya ng pamilya nila para ilayo sa atin si Hiraya. Nanlamig ang mga paa ko. Ano? Pero, bakit? Hindi naman niya anak si Hiraya. Dahil gusto niya akong saktan, Dalisay. At alam niyang ang tanging paraan para magawa yon ay sa pamamagitan niyo ng anak ko. Maringis sabi ni Kidlat. Pero hindi ko hahayaang mangyari yon. Tapos na ang panahon ng pagtatago. Tapos na ang panahon na hinahayaan ko silang diktahan ang buhay natin. Hinawakan ni Kidlat ang mga kamay ko. Mainit ang kanyang palad. Puno ng kasiguraduhan. May gagawin ako, Dalisay. Pero kailangan kong kasama ka. Handa ka na bang harapin ang mundo? Tiningnan ko si Hiraya. Pagkatapos ay tumingin ako kay Kidlat. Para sa anak ko. Kahit sino, haharapin ko. POV, Kidlat. Ang grand ballroom ng hotel na pagmamay-ari namin ay punong-puno ng mga reporter. Ang mga flash ng camera ay walang tigil. Tila mga kidlat na nagbabadya ng malakas na bagyo. Sa backstage, naramdaman ko ang panginginig ng kamay ni Dalisay. Inayos ko ang kanyang suot na simpleng puting dress. Isang imahe ng kadalisayan sa gitna ng maruming mundo ng tsismis. Huwag kang bibitaw sa kamay ko. Bulong ko sa kanya. Dito lang ako. Tumango siya. Huminga ng malalim at sabay kaming lumabas sa harap ng media. Agad na bumuhos ang mga tanong. Mr. Montecillo, totoo bang may anak kayo sa isang dating gold digger? Totoo bang plano niyong bawiin ang bata dahil hindi kayang buhayin ng ina? Ano ang masasabi niyo sa kasong isinampa ni Marikit Arellano? Tumayo ako sa gitna ng podium. Hinawakan ko ang mic at pinatahimik ang buong silid gamit ang aking tingin. Makinig kayong lahat.
Simula ko, ang boses ko ay mariin at bawat salita ay may timbang. Ang babaeng nasa tabi ko ay si Dalisay Magbanua. Hindi siya gold digger, hindi siya scammer. Siya ang babaeng minahal ko 5 taon na, ang nakararaan. At siya ang babaeng nagpalaki sa anak ko ng mag-isa habang ako ay nagpapakasasa sa yaman na wala namang saysay dahil wala sila. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang lahat ng nababasa nyo sa internet ay gawa-gawa ng mga taong gustong sirain kami at tungkol sa kasong isinampa ni Marikit Arellano. Lumingon ako sa isang kamera. Alam kong nanonood siya. Marikit, tapos na ang laro mo. May hawak kaming ebidensya ng lahat ng paninirang puri na ginawa mo at ang lahat ng bank accounts na ginamit nyo para bayaran ang mga vloggers. Na-trace na namin yan. Ipinakita ko ang mga dokumento sa malaking screen sa likuran namin. Ang mga screenshot ng usapan ni Marikit at ng mga bayarang trolls. Ang buong ballroom ay natahimik sa gulat. Mula sa araw na ito, ang pamilya Montesillo ay puputulin ang lahat ng ugnayan sa mga Arellano. At sino mang magtangkang manira o manakit muli sa mag-ina ko, haharapin niyo hindi lang ang mga abogado ko, kundi ang buong puwersa ng aking pangalan. Tumingin ako kay Dalisay. Nakita ko ang pagpatak ng kanyang luha. Pero sa pagkakataong ito, luha ito ng kalayaan. Hinarap ko muli ang mga reporter. Hindi ito tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa isang pamilyang ninakawan ng 5 taon. Isang pamilyang biktima ng maling akala at kasamaan ng iba. At ako, si Kidlat Montesillo, ay hinding-hindi napapayag na muling mabuwag ang pamilyang ito. Tumayo ang lahat. Ang mga flash ng kamera ay muling nagliwanag. Pero ngayon, hindi na ito mukhang nakakatakot. Para na itong mga bituin na nagbibigay ng liwanag sa aming landas. Sa gitna ng kaguluhan ng press conference, sa harap ng milyon-milyong taong nanonood sa live broadcast, lumingon ako kay Dalisay. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Dalisay! Tawag ko sa kanya. Sapat na para marinig ng lahat sa pamamagitan ng microphone. Tumingin siya sa akin. Gulat. Hindi ko na kayang mawala kayo ulit, sabi ko, habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang mukha. Dati, hindi kita naipaglaban. Hinayaan kong ilayo ka sa akin. Pero ngayon, sa harap ng buong mundo, sinasabi ko, handa akong ibigay ang lahat, talikuran ang lahat, basta manatili ka lang sa tabi ko. Kidlat, bulong niya. Dalisay, hahayaan mo ba akong protektahan ka habang buhay? Hahayaan mo ba akong maging asawa mo? Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pag-ibig na kailanman ay hindi namatay. Ang buong silid ay tila tumigil sa paghinga. Ang mga reporter ay nakalimutan ang kanilang mga tanong. Ang lahat ay nakatutok sa amin. Naghihintay ng sagot na magpapatunay na sa gitna ng lahat ng dumi ng mundo, meron pa ring pag-ibig na totoo. Hiraya, Dada, bilisan mo. Baka mahuli tayo sa school. Hinila ko ang kamay ni Dada Kidlat habang naglalakad kami sa kalsada ng Baryo Hinga. Ngayon, ang araw ng pagbibigay ng card sa daycare at sabi ni Nanay, kailangan naming maging maaga. Tumingala ako kay Dada. Suot niya ang isang puting polo na nakatupi ang mga lengan. Hindi na siya mukhang monster. Ngayon, para na siyang isang hero sa mga paborito kong kwento. Ang bango-bango niya rin, amoy bulaklak na may halong dagat. Dahan-dahan lang, Hiraya, hindi aalis ang school mo. Tawa ni Dada. Binuhat niya ako at isinakay sa kanyang balikat. Wow, ang taas ko na. Kita ko na ang buong baryo. Sigaw ko habang nakatawa. Pagdating namin sa school, nakita ko ang mga kaklase ko at ang mga magulang nila. Dati, tinutokso nila ako. Pero ngayon, nakita ko ang gulat sa mga mata nila nang makita nila si Dada Kidlat na kasama ko. Ang tangkad niya at ang gwapo-gwapo niya sa tabi ni Nanay. Good morning, Teacher Sarah. Bati ni Dada. Nandito po kami para sa card ni Hiraya. Ah yes, Mr. Montesillo. Pasok po kayo. Sabi ni Teacher.
Nang buksan ang card ko, puro gold stars ang nakita ko. Sabi ni teacher, ako daw ang pinakamatalino sa klase. Nakita ko ang ngiti sa mukha ni nanay at si dada naman, parang gusto niyang sumigaw sa tuwa. I'm so proud of you, baby. Bulong ni dada, sabay halik sa noo ko. Dahil dyan, kakain tayo sa labas mamaya. Anong gusto mong kainin? Fried chicken po, at saka maraming spaghetti. Niyakap ko silang dalawa ni nanay ng mahigpit. Ito na siguro ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Wala na ang takot, wala na ang lungkot. Dahil sa wakas, kompleto na kami. Poba, kidlat gabi na nang makauwi kami sa Baryo Hinga. Tulog na si Hiraya sa loob ng kubo, napagod sa maghapong paglalaro at pagkain. Nakatayo kami ni Dalisay sa veranda, pinapanood ang mga alon sa dagat. Ang katahimikan sa paligid ay hindi na nakakabingi. Ito ay puno na ng kapayapaan. Salamat, kidlat, mahinang sabi ni Dalisay. Ngayon ko lang nakitang ganyan kasaya ang anak ko. Hindi lang siya ang masaya, Dalisay, sagot ko. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ako rin. Ngayon ko lang naramdaman na may saysay ang buhay ko. Hindi sa board meetings, hindi sa pera, kundi dito, kasama nyo. Biglang kumulog ng mahina. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagbabadya ng ulan. Maya-maya pa nagsimula ng pumatak ang ulan. Maliit nung una hanggang sa lumakas. Nako, ang mga sinampay. Akmang tatakbo si Dalisay pero pinigilan ko siya. Hayaan mo na ang mga sinampay, sabi ko nang may ngiti. Dalisay, naalala mo ba noong college tayo? Noong unang beses tayong nahuli ng ulan sa park? Natawa si Dalisay, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. Oo, basang-basa tayo noon. Pinagalitan pa ako ni Aling Nena dahil nilagnat ako kinabukasan. Sayaw tayo, yaya ko. Ano? Kidlat, ang lakas ng ulan. Baka magkasakit tayo. Minsan lang to, Isay. Isang sayaw lang sa ilalim ng ulan para sa lahat ng bagyong nalampasan natin. Hinila ko siya patungo sa gitna ng bakuran. Basang-basa kami sa loob ng ilang segundo. Inilagay ko ang mga kamay ko sa kanyang bewang at ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumapang sa aking leeg. Sumasayaw kami ng dahan-dahan, walang musika kundi ang tunog ng bawat patak ng ulan sa bubong at sa lupa. I love you, Dalisay. Bulong ko sa kanyang tainga. 5 taon kitang hinintay, 5 taon kitang hinanap, at hinding-hindi ko nasasayangin ang bawat segundo na kasama ka. Tumingala siya sa akin, ang kanyang mukha ay basa ng ulan at luha. Mahal-mahal din kita, kidlat. Akala ko, patay na ang nararamdaman ko, pero ikaw lang pala ang makakapagpabalik nito. Huminto kami sa gitna ng ulan. Ang mundo ay tila huminto rin para sa amin. Dahan-dahan kong inabot ang bulsa ng aking pantalon. Doon, naramdaman ko ang maliit na kahon na matagal ko nang itinatago. Ang sing-sing na binili ko, noong balak ko siyang yayain. 5 taon na ang nakalilipas, pero hindi ko nagawa dahil sa mga kasinungalingan ni inay. Hindi ko na kailangang maghintay ng perpektong gabi sa isang mamahaling restaurant. Ang perpektong gabi ay ngayon, dito sa maalikabok na baryo, sa ilalim ng ulan, kasama ang babaeng nagbigay sa akin ng pinakamagandang regalo sa mundo. Lumuhod ako sa harap niya, sa gitna ng putik at ulan. Kidlat, anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Dalisay. Binuksan ko ang kahon. Kahit madilim, ang brilyante ay kumislap, tila sumasabay sa kidlat sa langit. Dalisay magbanwa. Isay ko. Simula ko, ang boses ko ay nanginginig sa kaba. Gusto kong itama ang lahat. Gusto kong ibigay sa iyo ang pangalang dapat ay sa iyo na noon pa. Hahayaan mo ba akong maging asawa mo? Hahayaan mo ba akong maging kakampi mo sa bawat bagyong darating sa buhay natin? Napatakip si Dalisay sa kanyang bibig. Ang kanyang mga hikbi ay humahalo sa tunog ng ulan. Dalisay, will you marry me? Will you make our family complete?
Sa gitna ng malakas na ulan, sa harap ng munting kubo, kung saan nagsimula ang aming muling pagkikita, naghihintay ako ng sagot na magbabago sa aking habambuhay. Dalisay parang huminto ang lahat ng tunog sa paligid ko. Ang malakas na buhos ng ulan ay naging parang musika na lang sa aking pandinig. Nakatingala ako kay Kidlat na hanggang ngayon ay nakaluhod pa rin sa putikan. Hawak ang singsing na kumikinang sa ilalim ng madilim na langit. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit ng nakaraan, ang 5 taon ng pangungulila, ang pananakot ni Doña Gunita, ang hirap ng pagiging isang ina ng mag-isa, ay tila naglaho. Naalala ko ang batang Isay na nangarap lang na mahalin at magkaroon ng pamilya. At ngayon, ang pangarap na yon ay nasa harap ko na, basa ng ulan at naghihintay ng aking oo. Kidlat, gumaralgal ang boses ko. Hindi mo kailangang gawin to sa gitna ng ulan. Dalisay, hihintayin ko ang sagot mo kahit maging baha pa ang paligid natin. Tawa niya ng bahagya, pero ang mga mata niya ay seryoso at puno ng pagsusumamo. Mahal kita, higit pa sa buhay ko, higit pa sa lahat ng yaman ko. Pinunasan ko ang ulan sa aking muka at hinawakan ang kanyang mga kamay. Oo. Kidlat, oo. Pakakasalan kita. Mabilis na tumayo si Kidlat at binuhat ako ng paikot habang sumisigaw sa tuwa. Isinuot niya ang singsing sa aking daliri, isang perpektong simbolo ng aming muling pagtatagpo. Niyakap niya ako ng mahigpit at doon sa gitna ng bagyo, naramdaman ko ang pinakaligtas na lugar sa mundo, sa loob ng kanyang mga bisig. Makalipas ang ilang buwan, ang Baryo Hinga ay muling naging buhay, pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa tsismis kundi dahil sa isang selebrasyon. Nagdaos kami ng isang simpleng handaan sa tapat ng aming kubo, isang pasasalamat sa mga taong tumulong sa amin. Naglalaro si Hiraya kasama ang kanyang mga kaibigan, suot ang isang magandang kulay rosas na damit. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Sa bawat tawa niya, naririnig ko ang tagumpay ng aming pamilya. Isang puting sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng bakod. Bumaba roon si Doña Gunita. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas at ang matikas na awtoridad. Nakasuot lang siya ng simpleng bestida at may bitbit na mga regalo para kay Hiraya. Tumingin sa akin si Kidlat, tila ba nagtatanong kung ayos lang. Tumango ako sa kanya. Mamita, sigaw ni Hiraya sabay takbo patungo sa kanyang lola. Niyakap ni Gunita ang apo ng mahigpit. Kumusta ang munting anghel ko? May dala akong mga bagong libro para sa'yo. Lumapit kami ni Kidlat sa kanila. Inay, bati ni Kidlat sabay pagmamano. Tumingin sa akin si Gunita. Ang mga mata niya ay puno ng pagpapakumbaba. Dalisay, salamat. Salamat dahil hinayaan mo pa rin akong maging bahagi ng buhay niyo. Para kay Hiraya, Doña Gunita, sagot ko ng may ngiti. At para na rin sa kapayapaan nating lahat, ang nakaraan ay nakaraan na. Ang mahalaga ay ang ngayon. Naupo kaming lahat sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Pinanood namin si Hiraya na masayang nagbubukas ng mga regalo habang si Kidlat ay nakakapit sa aking bewang. Sa di kalayuan, tanaw ang dagat na kalmado at payapa. Isang malaking kaibahan sa bagyong dumaan sa aming buhay. Nanay! Dada! Tingnan nyo! Sigaw ni Hiraya habang ipinapakita ang isang drawing na ginawa niya. Ito ay drawing ng 3 tao na magkakahawak kamay sa tapat ng isang bahay. May araw sa itaas at may mga bulaklak sa paligid. Sino ang mga yan, baby? Tanong ni Kidlat. Si Nanay, si Dada, at ako. Sagot ni Hiraya nang may malapad ng ngiti. Sabi ni teacher, kapag daw nagpray ako, magkakatotoo ang drawing ko. At nagpray po ako gabi-gabi na sana bumalik ka na, Dada. Napaiyak kaming lahat sa sinabi ni Hiraya. Hinila kami ni Kidlat para sa isang group hug. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kumpeto at tunay na kaligayahan.
Walang lihim na mananatiling nakatago at walang sugat na hindi kayang hilumin ng pag-ibig. Ang aming kwento ay hindi nagsimula sa isang fairy tale, pero sisiguraduhin naming magtatapos ito sa isang buhay na puno ng katotohanan. Hiraya Manawari, ang aming mga pangarap sa wakas ay nagkatotoo na.